Major accomplishments kasabay ng anibersaryo ng BJMP at ang integration ng BJMP at Bureau of Corrections. Ating pag-uusapan kasama si Jail Superintendent J. Rex Bustinera, ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology. Sir J. Rex, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Sir and Ma'am, at sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Sir, kaugnay po ng 34th anniversary ng BJMP, I understand mahigit 85,000 PDLs ang napalaya nung nakaraang taon. Paano po ito naging posible at ilang porsyento na po ang ibinaba ng congestion rate ng ating mga piitan sa ngayon? Tama po, meron po tayong na humigit 80,000 na PDL na pinalaya natin through our paralegal services. Ito po yung mga jail officers natin na nakikipag-ugnayan sa ating mga korte, sa kanilang mga abogado para mapabilis ang paglitis ng kanilang kaso o maasikaso yung mga other pending issues sa kanilang kaso para mabilis silang lumaya. Dahilan po dito, kaakibat na rin ho ng ating mga jail decongestion programs katulad ng pagpapatayo at pagpapaluwag ng mga piitan, bumaba ho ng 296% ang ating congestion rate. Matatandaan galing po ito sa 314 to 334% last year hanggang 600% back in 2018. So, more than half na po ang na-cut down natin sa congestion rate. But of course, patuloy pa rin naman po ang decongestion natin. Sir, ano naman yung papel na ginampanan nitong paralegal at legal aid program sa tagumpay na ito? At paano ninyo pinalalakas pa yung pakikipagtulungan sa PAO, Supreme Court, IBP at mga law schools? Una po sa paggawa ng ating mga jail officers, una po ito yung maayos na pag-calculate ng kanilang mga sentensya, pag-deduct sa kanilang sentensya through good conduct time allowance para sa mga qualified PDL. At ito po yung pakikipag-ugnayan rin doon sa ating mga korte para mabigyan sila ng hearing sa mga postponed hearing at mabigyan ng pagkakataon ng other modes of release katulad ng recognizance, ng bail, na hindi rin po alam kasi ng ating mga common PDL na kailangan malaman nila, ipinapaalam ng ating mga personnel. As to coordination with the other other agencies in our legal system, meron po tayo ngayong mga ini-encourage na justice zones. At ang BJMP ay parte po nun, ito ay pakikipag-ugnayan sa ating mga courts, sa kanilang mga abogado para malaman ang mga overstaying PDL naman at maasikaso rin po ang kanilang paglaya. Overall, pinagsama-sama po itong efforts ng BJMP, pati rin po yung mga stakeholders natin sa justice system. Sir, pagdating naman sa infrastructure at mga bagong pasilidad, ilan na po sa mga bagong jail buildings at perimeter fences ang nagagamit na ngayon? Meron po tayong 484 facilities nationwide sa kabuuan. 142 ho dito ay newly built, ibig sabihin na itayo na at bagong occupied na. Meron pa ho tayong humigit 40 na ongoing ang construction at para mapaluwag pa ito po yung mga highly congested jail facilities natin. So ito po is primarily din bukod sa paralegal effort sa pagpapalaya ng ating mga PDL, ito yung isang major contributor din ng pag-decline ng ating siksikan sa loob ng ating piitan. Sir, sa kampanya naman sa pinagbabawal ng gamot, may kabuuang 230 drug-free at 77 drug-cleared facilities na ang naitala. Ano po yung hakbang ng BJMP para mapanatili ito at masigurado na hindi na babalik sa illegal na droga ang mga piitan? Opo. Una po ito yung preventive mechanism natin na makapasok ang mga kontrabando sa loob ng piitan. Almost 300,000 Greyhound operations o yung paggalugad sa ating mga piitan na ginagawa para ma-ensure natin ito ay drug-free o drug-clear. Kaakibat rin po nito yung pag-rehabilitate natin sa mga nakakulong sa loob. Ito yung KKDK program o Katatagan, Kalusugan at Damayan sa Komunidad na kung saan yung may mga kaso ng drugs na PDL natin, ipinag-undergo na natin ng drug rehabilitation sa loob. So pag pinagsama po itong mga initiatives na ito, of course, with the help of PIDEA, sila po yung nagsisertipika na mayroon kaming 230 na kulungan na drug-free at 77 ay drug-cleared. Base na may mga nakita dating drugs, cleared na po sila at nalinis na natin ito.
So, ito po yung ating mga paraan na ginagawa para ma-maintain natin ang drug-clear at drug-free facilities. Sir, tumungo naman tayo doon sa rehabilitasyon ng ating PDL. So paano naman po nakakatulong yung livelihood programs sa moral at discipline ng mga PDL? At paano nyo tinutulungan ang mga PDL na magamit ito, yung skills na tinuturo nyo pagkalaya nila? Tulad po nung iniulat ng aming Chief BJMP, si Jail Director Roel S. Rivera, nung isang araw po during our 34th BJMP anniversary, meron hong 116 million na generated revenue sa ating livelihood program na nag-benefit ang more than 66,000 PDL. At ito po kasi ay may direct effect sa kanilang behavior dahil habang sila po ay nagpa-participate sa ating mga programa, binibigyan ho natin sila ng kaakibat na good conduct time allowance. At hindi nga lang po ito livelihood, bukod dun sa revenue generated at livelihood programs, other rehabilitation programs katulad na kapag patapos tayo ng PDL sa education programs nila, sa high school education, at the same time pati may college education behind bars ay naipatupad na rin ho. So ito po yung mga pinagsama-sama nating rehabilitation programs. Sir, sa idalaw naman at pagpapanatili ng ugnayan sa pamilya naman, ilang PDLs na po yung nakinabang sa idalaw at saka paano po pinapalawak ng BJMP yung access sa teknolohiya lalo na sa mga PDL na malayo ang kanilang pamilya nasa malalayong probinsya? Lahat po ng ating PDL ay may access sa visitation services natin. Ganon din po, all PDLs have access to electronic dalaw. Isa ho kasi itong best practice na natutunan din natin during the pandemic na nagkaroon sila ng pagkakataong madalaw even ang kanilang mga kamag-anak na nasa abroad, nabibisita na technically. So ito po ay patuloy at lahat po ng ating 115,000 PDL ay beneficiary nitong idalaw program natin. So sir, dyan sa idalaw na yan, gaano kadalas pwedeng gumamit yung isang PDL, tsaka ilang minuto sila allowed, tsaka sino-sino lang po yung pamilya? Sinabi ninyo may mga kamag-anak na nasa ibang bansa, pwede na silang maidalaw. So immediate family lang po ba o pwede rin yung mga ibang kamag-anak? Tas ilang minuto per idalaw? Yung minuto po ay subject po yan sa availability ng devices sa ating jail facility. It's usually not less than 15 minutes. At hindi lang po yan limited sa immediate family. During actual visitation o yung pagpunta sa piita, nang nire-restrict po talaga natin yan limited to immediate family, lawyers, and doctors. Ganon din po sa idalaw. Pero may leeway po tayo dyan, especially kailangan ho ng mga telemedicine, even ang court or consultation sa kanilang mga lawyers, even sa kanilang ibang kamag-anak subject to request at pag na-approve ng ating warden, pinapayagan naman ho. Sir, balikan ko lamang po yung pag-build ng moral at ng disiplina. Sabi ko kanina moral. Moral. Ano po yung kahalagahan ng alternative learning system at college education behind bars sa reintegration ng ating mga PDL at ano po yung suporta na binibigay ng CHED, ng DepEd, ng TESDA sa pagpapatuloy ng educational program sa loob ng ating mga piitan? Yes, tama po kayo dyan, sir, that it boosts the morale and it improves the rehabilitation of PDL para pag sila ay lumaya, hindi na ho sila mag-commit ng crime upon release. Ang ginagawa ho natin, of course, nagpapasalamat kami sa Department of Education kasi meron ho tayong alternative learning system na nakakapagtapos ang isang nakakulong ng up to junior high school. At through TESDA training naman ho, nakakapag-avail sila ng NC2 certificate para magamit nila pag sila ay lumaya makapagtrabaho. And then sa CHED nga po, nakapagpatapos tayo ng 7 PDL ng college at ongoing 30 plus na enrolled in college education. So overall, sir, ito pong mga programa natin ito, bukod sa good conduct na nare-receive nila, nababawasan ng sentensya, of course, it boosts their morale na pag lumaya na sila, may competitive chance sila na makakuha ng trabaho at makapaghanap buhay. So sa kasalukuyan po sir, ilan na po yung naka-enroll sa college at ano po yung tulong na ibinibigay sa kanila para magtagumpay sa kanilang pag-aaral? Tsaka ano po yung mga courses na ino-offer dito? Yes, meron po tayong 35 na presently enrolled sa ating college education behind bars.
at sila po ay mga naka-enroll sa entrepreneurship courses. Ito po ay majority dito po ito sa PUP, pakikipag-ugnayan ng ating Manila City Jail. At ang suporta ho natin dyan is of course ang kanilang materials, educational materials, online learning po ito at hybrid, so support sa digital infrastructure ay meron na din po. Ganon din po yung sa alternative learning system, pati ang kanilang mga modules and other learning materials ay provided naman ho dito as part of our support. Sir, sa ibang usapin naman po, ano naman po ang pananaw ng BJMP sa panukalang integration ng BJMP at Bureau of Corrections? Ito pong integration na ito nga po yung announcement din ng amin pong kalihim, Secretary John Vic Remulla, nung nagdaan pong 34th anniversary. It's a work in progress, sabi nga po ng aming secretary, and lahat naman po ay may consultation. So iko-consultin po ang BJMP and all the personnel of BJMP, pati din po yung Bucor. And of course, it's a welcome development. Kasi fragmented ho ang ating correction system. Meron pa nga hong provincial jails under the provincial government. City and district jails ay under the BJMP, and the National Penitentiary is under the Bucor. So it will streamline our system, and hoping na mas maayos ang maging reforma if it will come to that. But again, according po sa aming secretary, it's a work in progress and a welcome development po. Pero sir, kung sakali lang po na matuloy, paano nyo po tinitignan yung magiging epekto nito sa operasyon ng BJMP, particular sa pamamahala ng mga PDL sa city jails o sa municipal jails? Kasi syempre, ang BJMP ay under ng DILG, habang ang mga Bucor ay under naman ng DOJ. Tama po, isa po kasi itong masusing usapin pa talaga. Meron hong 484 facilities sa BJMP na may 27,000 na personnel. So isa pong binanggit ng aming Chief BJMP dyan is of course, kailangan pag-usapan una yung pagtutuloy ng operations ng aming facility, yung remuneration and personal benefits ng retirement sa aming mga personnel, and ganoon din po similar with the Bucor. At ang arrangement po dito ay by department. Si DILG Secretary po, nagpapasalamat tayo dahil magkapatid ho yung dalawang kalihim ho natin sa DOJ at DILG, and may talagang parallel coordination naman ho. And lahat naman ho ito will benefit both our agencies. And yun lamang po talaga, and sabi nga po ni Secretary, it's a work in progress, and sana magkaroon ng consultation with both the agencies. Nabanggit nyo, sir, na it will benefit both agencies. Sa ngayon, ano po yung nakikita nyong mga benepisyo at challenges sakaling matuloy nga itong integration? Although you have been saying masusing pag-uusapan and it's a work in progress. The primary challenges po, sir, is the integration of our personnel. Kasi nga po, meron kaming 27,000 personnel. I believe with less than 10,000 of the Bucor, and then 480 facilities na arrangement po ito with may arrangement sa local government with the BJMP being under the DILG. So yun po yung isang challenge dyan, and of course the advantages naman po, isang sistema na lang ng pangungulungan, and of course it's with the plan of our President sa ating 2023 to 2028 development plan that one correction system, unified correction system and penology system po ang isang objective ng ating Pangulo din. So sir, sa gitna ng mga panukalang ito, paano ninyo pinahahalagahan yung kasalukuyang mandato ng BJMP na tumutok sa rehabilitation ng PDLs? Yes, the mandate of the BJMP remains front and center, yung aming safekeeping and development of persons deprived of liberty under our custody. So rest assured, kung may mga usapin man pong tungkol dyan sa integration, is we will ensure na walang disruption ng ating operations, and it will of course subject again po, ito po ay work in progress at consultation pa, kaya right now ma'am, we have very limited statement about it talaga po. Sir, kumusta naman po yung mga piitan sa ngayon? Wala na po ba tayong backlog doon sa mga naghihintay pa ng kanilang sentensya, or yung mga dapat nakalaya na pero hindi pa napaprocess yung kanilang mga papeles pero nandun pa rin sa kulungan?
As of the latest data, ma'am, we are fortunate to report that we have zero overstaying. Wala po tayong overstaying na PDL. Lahat po ng may sentensya, di na po natin pinapatagal. Kung the moment na release na sila, dapat lumaya na sila. Even the moment na madesisyon na ng kanilang kaso, pinapalaya na ho natin. Remember that the BJMP, ang aming pong kliyente ay mga ongoing trial at ay may mga sentensya ng less than 3 years. At lahat naman ho ito ay well monitored at tinitiyak na zero overstaying sa BJMP. Panghuli na lamang po, Colonel, mensahe nyo sa publiko ngayong 34th anniversary po ng BJMP. Una po, maraming salamat sa pagkakataon na maibahagi ang mga programa at hadikain ng BJMP. Kami po ay patuloy na maglilingkod ng buong puso para sa ligtas at maayos na pamamahala ng ating mga piitan. Muli po, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Jail Superintendent J. Rex Bustinera, ang tagapagsalita ng BJMP.